Magandang hapon po. Nagkarambulan kanina ang dalawang magkalabang grupo sa Manila City Jail. Ang away nagsimula pa raw kahapon sa gitna ng laro ng basketball. At mula sa Manila nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Ivan Pia, 8 ang sugatan matapos ang rumble ng dalawang grupo dito nga sa loob ng Manila City Jail. Mag-aalas 2 kaninang hapon, nagsagupa ang ilang miyembro ng Sige-Sige Gang at Bahala na Gang. Nangyari ito sa North Sector ng male dormitory ng kulungan. Base sa paunang investigasyon, nagkainitan ang dalawang grupo ng maglaban sa basketball kahapon hanggang sa nagtuloy-tuloy ang kanilang di pagkakaunawaan. 8 persons deprived of liberty ang sugatan. 6 sa kanila ang binigyan ng paunang lunas saka itinakbo sa ospital. 2 naman ang nanatili sa kulungan at doon na ginamot para sa kanilang minor injuries. Mabuti raw at alerto ang kanilang mga duty personnel kaya agad na awat ang dalawang grupo. Kinakausap po natin ngayon yung dalawang grupo, yung dorm leaders po nila, para po malaman po yung hindi nila pagkakaintindihan at para mapag-usapan kung paano sila magtutugma at hindi sila magka-clash po ulit. Magsasagawa pa ng investigasyon kaugnay sa gulong nangyari nga sa loob ng Manila City Jail. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jamie Santos. 5 taon umanong inabuso ng isang lalaki ang anak ng kanyang dating partner. Pero ang 2 taon na pagtatago ng suspect natuldukan na. Ang pag-aresto sa kanya, tinutukan ni Jomar Apresto, exclusive. Ay aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest. Matapos ang 2 taong pagtatago, tuluyan ng nalambat ng pulisya ang lalaking ito. Paulit-ulit niya raw minules siya noon ng anak ng kanyang dating kinakasama na tumagal pa ng 5 taon. Inaaresto namin siya sa isang lugar sa Tagaytay City. Top 3 most wanted person ng Manila Police District. Ginagawa daw na akusado ang krimen tuwing pumapasok sa trabaho ang nanay ng biktima. Sa murang edad niya ng siyam hanggang 14, naranasan niya po ang pang-abuso at yung pagsasamantala nitong suspect. Wala daw ideya noon ang nanay ng biktima sa nangyayari sa kanyang anak. Nagtaka na lamang umano siya kung bakit parang iba na ang kinikilos ng bata. Pero nakapagsumbong lang sa kanya ang kaibigan ng bata, ilang buwan na ang nakalipas nang nakipaghiwalay na siya sa suspect. Yung thinking niya na maaari akong masira, maaari akong masaktan, yun po yung pinaka-fear niya. Kaya hindi siya nakapagsalita kagad. Dahil sa sinapit, dumanas daw ng matinding depresyon at trauma ang bata. Nahihirapan po siya. Hindi madali sa part niya natanggapin to. Nasa kustodiya ng MPD ang akusado na tumangging magbigay ng pahayag. Nahaharap siya sa 4 counts ng act of lasciviousness, statutory rape at child abuse. Sa mga biktima po, huwag kayong matakot magsalita. Magsabi kayo dahil may tutulong at tutulong sa inyo. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Kapit ulit mga kapusong motorista, oil price hike ulit ang nakaamba sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, nasa 80 centavos hanggang 1 peso ang dagdag sa kada litro ng diesel. 20 to 40 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Base yan sa average ng 5-day trading ng Minoff Platts Singapore. Naunang sinabi ng Energy Department na may epektong tensyon sa Gaza Strip sa paggalaw sa presyo ng petrolyo. 5 phreatic eruption ang naitala na sa Bulkang Taal sa loob ng 24 oras. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa mahigit 2,000 metro ang taas ng ibinugang makapal na usok na nagtatagal ng hanggang 13 minuto. May naitala ring pagbuga ng nasa 10,000 tonelada ng sulfur dioxide. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal ayon sa PHIVOLCS at ipinagbabawal ang pamamalagi sa lawa ng Taal at ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Perfect sanang pang-OOTD pero peke pala. Ang milyon-milyong pisong halaga ng mga branded eyeglasses, sandals at sapatos na nasamsam sa ilang tindahan sa Maynila at Parañaque. Nakatutok si John Consulta. Sa bahay na sinalakay ng NBI-NCR ang mall na ito sa Baclaran at mga tindahan sa Avenida sa Manila. Ako po si NBI-NCR.
Pakay nila ang mga counterfeit na branded eyeglass at sunglass na ibinibenta ng lantaran. Sinamsam ang mga peking salamin sa bisa ng search warrant na inisyu ng korte. Ayon sa NBI, isinagawa ang operasyon matapos lumapit sa kanilang tanggapan ang mga kumpanyang gumagawa ng mga pineking sunglasses at eyeglasses. Sinasabi nila na blue light protection di umano. Wala po itong blue light protection at sigurado pong masisira yung mata ng gagamit nito. Wala ding ultraviolet rays protection. Sa hiwalay na operasyon, pinasok ang ilang warehouse sa Manila kung saan tumambad ang sako-sakong pineking branded na sandals at clog shoes mula China. Ibinibenta raw ang mga ito sa mga tindahan sa Pasay City, Binondo at Avenida. Napakalaking lugi po ng ating pamahalaan dahil wala po silang binabayaran na buwis. Pagpasok dito pa lang sa ating bansa, hindi na sila nagbabayad. Doon sa parte ng may-ari ng brand ay may malaki din ang kanilang kawalan. Aabot sa mahigit 600 milyong piso ang halaga ng mga nasamsam ng mga pineking produkto sa magkakahiwalay na operasyon. Nagain na ng motion ang NBI para sa pagsira ng mga counterfeit na produkto para di na maibenta pa sa merkado. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang kinompromiso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anyay secret agreement nito sa China. Isa pang tanong ng Pangulo, bakit daw ba ito kailangang ilihim? Mula sa Washington DC sa Amerika, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Pia, pasado alas 5:30 na ng madaling araw ngayon dito sa Washington, D.C. At matagumpay ngang nagtapos ang makasaysayang Trilateral Leaders Summit na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. At samantala, si Pangulong Bongbong Marcos ay kinumpronta naman ang issue kaugnay sa umano'y pinasok na gentleman's agreement ng Duterte administration sa China hinggil sa Ayungin Shoal. Matapos kumpirmahin ng Embahada ng China sa Pilipinas ang sinasabing gentleman's agreement na umano'y pinasok ng Duterte administration sa China hinggil sa Ayungin Shoal, kabilang sa mga tanong ng Pangulo, ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte ang unang nagbanggit tungkol sa gentleman's agreement. Pero nauna nang sinabi ni Duterte na wala silang gentleman's agreement at wala siyang anumang isinuko sa China. Sabi pa ni Pangulong Marcos, hindi raw sinabihan ang kaniyang administrasyon na mayroong kasunduan na dapat sundan at isikreto sa taong bayan. It was decided in the last administration that we will not record this. We will not announce it to the Filipino people. Therefore, it is a secret agreement. My question is, why was it a secret? Tinanong nga raw mismo ni Pangulong Marcos si ngayon National Security Advisor Eduardo Año na dati ring nasa gabinete ni Duterte. Pero sabi raw sa kanya ni Año, wala raw itong alam dahil hindi siya bahagi ng diskusyon. Sabi ni Pangulong Marcos, masamang desisyon daw na isekreto ang anumang kasunduan sa ibang bansa dahil nalalagay sa alanganin ng Pilipinas. Sabi, mali yung ginawa ninyo. Di ba? Ano yung tinatago mo? Bakit hindi nyo ba't di nyo sinabi? What are you hiding? Why was it secret? Any agreement with another sovereign state should really be known by the people. Because if that way, you are accountable. Kaya kung anuman daw foreign policy ang pinatutupad ni Pangulong Marcos ngayon, kaugnay sa South China Sea o West Philippine Sea, ay pagpapanatili lang daw ng kapayapaan at pagsusulong sa ating national interest. Sinagot din ni Pangulong Marcos ang tirada ng dating Pangulo sa mga joint patrol ng Pilipinas sa ibang bansa. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. And, you know, again, the former president is a highly experienced lawyer.
he should know that ad hominem attacks like that are really have no place in this kind of very important and very precarious, rather, discussions. Sa kabila nito, handa raw itong upuan ni Marcos kasama si Duterte para pag-usapan. Dinepensahan naman ni Marcos si Vice President Sara Duterte sa mga batikos kung bakit tikom ang kanyang bibig sa usapin ng China. That's not the role of a vice president or a secretary of education to talk about China. So I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. Pia, nagkaroon naman ng pambihirang pagkakataon na puntahan mismo ng Pangulo ng Pilipinas ang US Defense Secretary sa Pentagon kung saan lalo pang pinagtibay ng dalawang bansa ang kanilang ugnayang pandepensa. Humarap din si Pangulong Bongbong Marcos sa Business Forum kasama ang mga CEO ng mga kumpanya dito sa Amerika na nagpahayag na mamumuhunan sila sa ating bansa o di kaya'y lalo pang palalaguin ang mga kasalukuyan na nilang operasyon sa Pilipinas. Samantala kagabi ay tumulak na rin si Pangulong Bongbong Marcos pabalik sa ating bansa sa Pilipinas. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Washington, D.C. sa Amerika para sa GMA Integrated News. Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Mariz Umali. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.